Kung may isang personalidad sa Pilipinas na halos buong bansa ang nakatutok sa kanyang buhay, sa saya man o sa hirap, walang duda na isa doon si Kris Aquino. Kilala bilang Queen of All Media, si Kris ay hindi lamang isang host, artista at producer, kundi isa ring personalidad na lumaki sa harap ng kamera at naging bahagi na ng kulturang Pilipino sa loob ng maraming dekada. Mula sa kanyang mga talk show, game shows, lifestyle programs hanggang sa mga pelikula at endorsements, halos lahat ng aspeto ng entertainment industry ay kanyang napasok. Dahil dito, nasanay ang publiko na makita si Kris na masigla, matalino, prangka at puno ng enerhiya sa telebisyon. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, biglang nagbago ang lahat. Ang dating masigla at aktibong host ay biglang nawala sa spotlight. At ang dahilan nito ay isang matinding laban sa kalusugan na halos umabot sa punto ng kamatayan. Ngayong 2026, marami ang nagtatanong kung kumusta na nga ba si Kris Aquino, kung mas malakas na ba siya kumpara noong mga nakaraang taon, at kung paano niya nalampasan ang halos 6 na taon ng matinding pakikipaglaban sa sakit. Nagsimula ang seryosong problema sa kalusugan ni Kris noong mga bandang 2018 nang aminin niya sa publiko na siya ay na-diagnose ng chronic spontaneous urticaria, isang autoimmune condition na nagdudulot ng matitinding allergic reaction sa katawan tulad ng pamamantal at matinding pangangati ng balat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ng mga doktor na hindi lamang iyon ang problema. Unti-unti pang nadagdagan ang kanyang mga diagnosis at lumabas na mayroon siyang iba pang autoimmune diseases tulad ng lupus, rheumatoid arthritis at vasculitis. Ang mga sakit na ito ay kabilang sa mga kondisyon kung saan ang immune system ng katawan na dapat sana ay nagpoprotekta laban sa sakit ay mismong umaatake sa sariling katawan. Dahil dito, nagkakaroon ng matinding pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang mga joints, organs at blood vessels. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap gamutin ang kanyang kondisyon, lalo na't hindi lamang isa, kundi maraming sakit ang sabay-sabay na umaatake sa kanyang katawan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. May mga pagkakataon na bigla siyang nagkakaroon ng matinding allergic reactions kahit sa mga simpleng bagay. Ang mas mahirap pa rito, allergic siya sa maraming uri ng gamot na dapat sana ay makakatulong sa kanyang kondisyon. Dahil dito, nahirapan ang mga doktor na hanapin ang tamang treatment plan para sa kanya. Para itong isang komplikadong puzzle kung saan bawat gamot na susubukan ay may kasamang malaking panganib. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanyang laban at patuloy ding naghahanap ang mga doktor ng paraan upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Noong June 2022, nagdesisyon si Kris na lumipad patungong Estados Unidos upang doon ipagpatuloy ang kanyang gamutan. Hindi naging madali ang desisyong ito dahil kinailangan niyang iwan ng Pilipinas, ang kanyang trabaho at ang karamihan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ginawa niya ito dahil ang kanyang mga sakit ay nangangailangan ng mas espesyal na paggamot at mas advanced na medical facilities na mas available sa Amerika. Doon nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Habang siya ay sumasailalim sa iba't ibang treatments at pagsusuri, unti-unting bumagsak ang kanyang timbang hanggang sa umabot lamang ito sa halos 82 pounds o mga 37 kilo. Sa kanyang tangkad, ito ay itinuturing na isang napakadelikadong timbang dahil maaaring maapektuhan ang kanyang mga organs. Mismong si Kris ang nagsabi noon na halos wala nang natirang laman sa kanyang katawan at pakiramdam niya ay parang kalansay na lamang ang kanyang itsura. Bukod sa matinding kapayatan, dumating din ang panahon na halos hindi na siya makalakad. Madalas siyang naka-wheelchair dahil sa sobrang panghihina ng kanyang katawan at sa matinding pananakit ng kanyang mga joints dulot ng rheumatoid arthritis. Ang simpleng paglakad ng ilang hakbang ay nagiging napakahirap na gawain. May mga araw pa nga na kahit ang pagbangon mula sa kama ay isang malaking hamon, ngunit hindi lamang pisikal na sakit ang kanyang dinanas. Isa pang napakahirap na bahagi ng kanyang laban ay ang matinding isolation.
Dahil immunocompromised siya, napakababa ng kanyang resistensya. Kaya kahit isang simpleng virus o bakterya mula sa ibang tao ay maaaring maging mapanganib sa kanya. Dahil dito, kinailangan niyang limitahan ang pakikipagkita sa ibang tao. Halos walang bisita at halos walang social interaction. Para sa isang taong buong buhay ay nasa harap ng kamera at sanay makipag-usap sa maraming tao, napakahirap ng biglaang katahimikan na iyon. Sa mga panahong iyon, inamin ni Chris na may mga gabi na umiiyak na lamang siya dahil sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Dumating pa siya sa punto na iniisip na niya kung ano ang mangyayari sa kanyang mga anak kung sakaling mawala siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may 2 taong hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga anak na sina Josh at Bimby. Partikular na naging malaking sandigan niya si Bimby. Sa murang edad, kinailangan ni Bimby na maging mas mature kaysa sa karamihan ng mga kabataan. Habang ang ibang teenagers ay nag-i-enjoy sa kanilang kabataan, si Bimby ay tumulong sa pag-aalaga sa kanyang ina. Siya ang umaalalay kay Chris kapag kailangan nitong tumayo, tumutulong sa pag-monitor ng kanyang kalagayan at nagbibigay ng emotional support sa mga panahong pinakamahirap. Ayon kay Chris, si Bimby ang nagpapaalala sa kanya araw-araw na hindi siya dapat sumuko. Sa gitna ng kanyang matinding laban sa sakit, hindi rin nawala ang suporta ng ilang malalapit na kaibigan at taong naging bahagi ng kanyang buhay. Isa sa mga personalidad na nagpakita ng malasakit ay ang dating Batangas Vice Governor na si Mark Leviste. Noong mga panahong nagpapagaling si Chris, nagpadala si Leviste ng mga bulaklak at chocolate upang ipakita ang kanyang suporta at pag-aalala sa kalagayan ni Chris bago ito sumailalim sa isang operasyon. Bagamat hindi na sila magkarelasyon, nanatili pa rin ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila. Ayon sa mga ulat, nanatiling isa si Leviste sa mga taong nagdarasal at sumusuporta sa paggaling ni Chris. Patunay na kahit natapos ang kanilang romantikong relasyon, ay nanatili pa rin ang malasakit sa isa't isa. Matapos ang mahigit 2 taon ng gamutan sa Amerika, nagdesisyon si Chris na bumalik sa Pilipinas noong September 2024. Ang pagbabalik na iyon ay isang mahalagang milestone sa kanyang buhay. Bagamat hindi pa siya ganap na gumaling, naging mas stable ang kanyang kondisyon at unti-unti ring nagsimulang bumalik ang kanyang lakas. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pagdagdag ng kanyang timbang. Mula sa dating 82 pounds, umabot na ito sa humigit kumulang 114 pounds. Para sa isang taong halos mawalan na ng lakas, napakalaking tagumpay nito. Ngayong 2026, marami ang nakakapansin na mas mukhang malusog at blooming si Chris kumpara sa mga nakaraang taon. Mas nakakalakad na siya, mas nakakalabas ng bahay, at mas nakakapag-bonding na rin siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isa sa mga naging usap-usapan kamakailan ay ang kanyang pagbisita sa Malacanang para sa isang belated birthday lunch na inihanda ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Sa naturang pagtitipon, saglit ding dumaan si President Bongbong Marcos upang batiin si Chris at kamustahin ang kanyang kalagayan. Marami ang natuwa sa eksenang iyon dahil sa matagal ng kasaysayan ng politika sa pagitan ng mga pamilyang Aquino at Marcos. Ngunit ipinakita ng kanilang pagkikita na posible pa ring magkaroon ng respeto sa kabila ng nakaraan. Bukod sa kanyang paggaling, isa pang inaabangan ng publiko ang kanyang pagbabalik sa entertainment industry. Ayon kay Chris, naghahanda siya para sa isang video podcast kung saan muli siyang mag-i-interview ng iba't ibang personalidad. Maraming fans ang excited na marinig muli ang kanyang boses dahil sa loob ng maraming taon ay naging bahagi na ng pop culture ang kanyang estilo ng pag-host. Direkta, matalino at puno ng personalidad. Tinawag pa nga ni Chris ang taong 2026 bilang kanyang Rainbow Year, isang simbolo ng pag-asa matapos ang mahabang panahon ng bagyo sa kanyang buhay. Hindi man siya 100% healed, malinaw na malayo na ang kanyang narating kumpara sa kanyang kondisyon noong mga nakaraang taon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga tagahanga niya, kundi pati na rin sa mga taong lumalaban sa sariling sakit at pagsubok sa buhay. Sa huli, ipinapakita ng kwento ni Chris na kahit gaano kalakas o kasikat ang isang tao, darating ang panahon na susubukin siya ng mga hamon
na halos hindi niya kayang lampasan. Ngunit kapag may pagmamahal ng pamilya, pananampalataya, at lakas ng loob na lumaban, posible pa ring bumangon mula sa pinakamadilim na yugto ng buhay. At sa kaso ni Chris Aquino, mukhang nagsisimula na nga ang kanyang rainbow pagkatapos ng bagyo.